walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay? For example, when we filed the complaint, we only listed what the government officially admitted to have killed by the time. So in our complaint, it was 3,427 deaths. Kung in case mga kababayan na mapakulong nila sa PRRD, hindi dahil nagnakaw ng pera si PRRD. Hindi dahil involved siya sa mga illegal na gawain. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa mga reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon, itong mga nag-file ng case, itong mga abogado ng mga alleged war on drugs victims mga kababayan ay nag-iba na ng mga naratibo. Oh, di ba? Yung una sinasabi 30,000 victims mga kababayan at ngayon ako. Lahat nagbago-bago na. Nung na-discover na wala talagang 30,000 o yung 30,000 hindi talaga totoo kasi nga 43 cases lang yung nasa arrest warrant. Etong mga taong to ay nagbago na ng naratibo. Okay? Hindi natin binabastos dito yung mga biktima ng mga sinasabing biktima ng war on drugs, mga kababayan, ha? Ang binabanata natin dito ay itong mga nagpapalaganap ng maling impormasyon, mga kababayan, na kung saan 30,000 daw yung biktima or pinatay nung time ng war on drugs, mga kababayan. Okay, banata natin ito ngayon kasi maraming tao ang naniniwala sa sinasabi nilang 30,000 and yet hindi naman pala totoo. Di ba? Naku, sino kayo nagpapalaganap ng fake news nito mga kababayan? Ito, pakinggan muna natin. Ito si Attorney Cristina Conti mga kababayan. Sa the agenda ito, ginanap ito noong January. Pakinggan natin kung anong numero ang sinasabi niya dito mga kababayan, ha? By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share ng videos natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito. Pakinggan natin. Ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit itong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag and most importantly nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari at mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno kung hindi man direktang pinapatay. Si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640. Nasaan yung 30,000? Dito sinasabi, again, January ito mga kababayan, 7,640. Dati pa sinasabi 30,000. Meron pa 20,000. 25,000 hanggang 30,000. Yet, ito sinasabi ni Maria Cristina talaga, sorry. Attorney Cristina Conti mga kababayan na 7,640. Of course, hindi natin sinasabi na maliit lang. Again, one life is too many mga kababayan. And yet, ang pinupuntirya natin dito ay mali-mali yung numerong inilalabas nila mga kababayan. And yet, alam nila na mali yung 30,000, hindi nila pinupuna yung mainstream media. Hindi nila kinokorek. Hinahayaan lang nila na ilabas yung 30,000. Again, hindi sila fake news peddler mga kababayan, ha? Ewan ko lang kung anong tawag sa kanila. Kayo na mag-comment dyan kung anong sa tingin nyo, anong pwedeng itawag sa kanila. So, pakinggan pa natin, baka meron pa. Dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay? Andyan na naman yung 30,000 mga kababayan or 30,000. Sinasabi dito 7,640 lang.
based on police records. Pero ang totoo daw ay 30,000. Hmm. Nako, mga kababayan, pakinggan na, patuloy natin. ng unknown perpetrators, lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC. Diba? Ito, naniniwala talaga na 30,000 mga kababayan. Clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung yung mga Okay, stop lang muna natin dyan mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Anong sinasabi dito? Ngayon ito mga kababayan, interview ito ni Attorney Nery Colmenares mga kababayan ha. Ngayong araw ito. Again, ito si Attorney Nery Colmenares at si Attorney Cristina Conti. Magkasama ito mga kababayan ha. Under ng Bayan Muna. Of course, alam naman natin kung anong connection nila. Saan ito affiliated mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Anong sinasabi dito? Of 30,000 victims, and yet we have 181 pieces of evidence. Your thoughts on that, Neri? Well, in the first place, the Rome Statute does not require a number of killings, a specific number of killings to cross the threshold so that it will become a crime against humanity. In the first place, the elements of the Rome Statute, crime against humanity, is widespread or systematic. So the widespreadness of the attacks, of course, is seen. It's been going on all over the country for 6 years, and even the system itself, the modus operandi. But either of the two can be used. That's the first. The second is we don't know where the Vice President got her 30,000 figure, because the complaints we filed in the 2018, for example, when we filed the complaint, we only listed what the government officially admitted to have killed by the time. So in our complaint, it was 3,427 deaths. 3,427 deaths mga kababayan. Siya patuloy nagtanong, di ko alam kung saan galing yung 30,000. Kasasabi na ni Attorney Cristina Conti, magkasama kayo. Wala ba kayong group chat yan, sir? Ano ba naman yan? Ngayon, dinideny na, sinasabi na, hindi ko lang alam kung bakit saan daw yun galing yung 30,000. Nako. Eto mga kababayan, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi explain natin yung statement ni Vice President Sara Duterte mga kababayan doon sa media na nagtanong bakit nasan yung 30,000. Okay, stay tuned kayo. Ito talaga, ito kasi sila mga kababayan, hinayaan nila na kahit mali, basta pabor sa kanila, okay lang. Diba? Kalain nyo yan? Yan, ang tagal nang nilalabas niyan, 30,000, and yet, yung talagang totoong kaso na sinabmit nila, 3,427 lang pala. Again, marami pa rin yan mga kababayan ha. Again, yet yung pinupuntirya natin dito, ulitin ko lang ulit, ay yung maling numero na inilalabas ng media kasi nagkakaroon yan ng bandwagon effect na kung saan, kung palagi mong nilalabas yan sa media kahit mali, yan yung paniniwalaan ng taong bayan. And yet, hinahayaan nila para yung taong bayan magagalit dito. Okay? Anyway, patuloy natin. Baka mayroon pa. As admitted by the PNP as of July 31, 2018. Until hanggang 2018 lang daw yan mga kababayan. Wala na kahit sabihin natin nagdoble, naging 7,000 na after within 6 years. Well, still, hindi pa rin 30,000. Diba? So our figures always sort of based our figures were based on the reports and the admission of governments, so of the government itself, President Duterte. So I don't know where she got her figures, but I presume as a lawyer, she should know that the basis of her statement must always be from the complaint and the pleadings filed in the ICC rather than news reports. So in any case, sinasabi na dito, hindi dapat sa news reports. Pero dati, naniniwala kayo na 30,000, okay lang kasi news report kasi pabor sa inyo. if she is going to argue
in the ICC that because it's less than 30,000 killed, then President Duterte did not commit crime against humanity. That's the challenge for her and her legal team. You do it in the confirmation hearing, and we're very confident that if she uses that argument, that it's not a crime against humanity because it's less than 30,000, then I would like to think and predict that they would lose. Because there have been cases decided by the ICC. In the case of Owen, for example, he was convicted on 61 counts of crime against humanity, and he was sentenced to 25 years in prison. Naganda, another convicted ICC accused, was convicted of 5 counts of murder for crimes against humanity. Sige. Stop lang muna natin dyan mga kababayan kasi yan yung mga sample cases na. Okay, but meron pa tayo papakita dito mga kababayan. Pero ito, explain lang natin ng mabilisan mga kababayan. Kasi binanatan dito ni Atty. Nery Colmenares mga kababayan ay yung statement ni Vice President Sara Duterte na kung saan tinanong nasan yung 30,000 na sinasabi ng media, and yet ngayon 43 cases lang. Ako personally mga kababayan, kasi hindi naman ako abogado, agree ako dito kay Atty. Nery Colmenares na kung saan hindi na kailangan ipresenta yung lahat ng ilang libo yon. Okay? Para i-prove. Pero mga kababayan, no? Kung titignan natin, statistically medyo impossible siya. Close to impossibility kasi kung sasabihin mo 43 samples galing sa kahit sabihin mong 1,000 cases, medyo malabo pa rin 'yan. Lalo na kung 3,000, lalo na kung 7,000 yung sinasabi niyo. Okay? So yung 43 medyo malabo talaga. Pero again, assume natin na accepted yan kasi may sample cases naman daw na mga nangyari. Kasi ipoprove lang dyan ay widespread at systematic. Okay? Eto, bago tayo pumunta dyan, eto, nagsalita si Sara Duterte mga kababayan na yung sample cases ay 43 lang. Tinanong niya saan yung 30,000. Paano nyo ipoprove na widespread yung 30,000 or 43 or yung paano niyo ipoprove na merong 30,000 based sa 43. Tinanong yan ni Sara mga kababayan kasi tinatama niya yung maling impormasyon na pinapalabas ng mainstream media. Okay? Kasi ang tagal na ng mga naratibo niyan na kung saan pinapalabas nila na 20,000, 25,000, at hanggang sa nagiging 30,000. Yet walang nagkoreksyon dyan. Itong mga abogado ng alam nilang mali, yet sinasabi pa rin nila na 30,000. Kahit si Salvador Panilo sinasabi, yung recorded, yung police record lang na kung saan nagkaroon ng mga 6,000 lang under investigation. O inimbestagahan nga. O, di ba? And yet, ito, sinasabi nila na kung saan, mali daw si Sara kasi hindi daw yun pwede gamitin sa argumento doon. Hindi naman sinasabi ni Sara Duterte na gagamitin niya yang bilang argumento doon sa kaso ni PRRD. Sinasabi niya dito sa media, kasi kung ako abogado mga kababayan, hindi ko yung sasabihin sa media kung yan yung gagamitin kong argumento, di ba? Sinasabi lang niya yan sa media kasi yung media, yung mainstream media, yung nagpapalabas ng maling impormasyon patungkol doon sa 30,000 na sinasabi nilang biktima. Tinatama lang niya. Naku talaga. Ito pa. Widespread mga kababayan. Tingnan nyo, ilang region yung Pilipinas. I think, correct me if I'm wrong. I think, sa pagkakaalam ko, Region 1 to Region 18 tayo. Region 1 to Region 18 tayo. At ito, sinasabi dito, in 8 years, 43 cases. So, paano natin masasabi na widespread yan? Ano ibig sabihin ng widespread? Pangkalahatan, malawakan. Malawakan. So, ibig sabihin buong Pilipinas. Di ba? So, dapat, isang taon, dapat meron lahat ng regions may recorded na ganyan.
O paano natin masasabi, galing sa 43 cases mga kababayan, an average of 5 cases per year. Paano natin masasabi na widespread yan? Kung i-assign natin yan ng region mula region 1 hanggang region 18, yung 5 cases per year ay until region 5 lang yan. Posibleng hindi pa nga aabot ng region 5. So paano magiging widespread yan? O sabihin nyo, itong taon na ito, 5, region 1 to region 5. O next year, region 6 to region 10. Naku. Paano naging widespread? Well, anyway, hindi naman tayo abogado. Yet, ito lang ginagamit natin mga kababayan. Common sense lang ito ha. Basic common sense lang mga kababayan. Well, anyway, laro naman yan ng mga abogado. Yet, tayong mga ordinaryong Pilipino na pilit intindihin ito, medyo malabo talaga. At ito, mga kababayan, sinasabi, systematic kasi nga raw yung modus operandi ay tawag nito, bypass operation din pinapatay. Nako. Tanong natin, before PRRD mga kababayan, wala bang nangyayaring mga bypass operation? Yung bypass operation, hindi ba yan normal na operation ng mga pulis? Di ba normal yan ng mga pulis? Yan yung issue dito. Again, yung issue mga kababayan. From 30,000 naging 7,000, naging 3,400 plus na lang mga kababayan. Kalain nyo yan? Ganyan sila kagaling. Niloloko yung taong bayan. Niloloko ng mainstream media. At ito ang issue mga kababayan. Medyo malabo yan kasi sinasabi ni attorney, pakita natin dito mga kababayan. Ayan. Sabi ni attorney Vito Baligod mga kababayan, ito yung simpleng explanation niya, ipapakita natin. Na kung saan si PRRD mga kababayan ay nag-implementa lamang ng batas. Nag-enforce lamang siya ng batas mga kababayan through police operation. Kasi yan yung pinanumpaan niya bilang presidente ng bansa. Sinong kinalaban? Ordinaryong Pilipino ba? Of course, ordinaryong Pilipino. Inosente ba? Of course, hindi. Ang kinalaban ay mga kriminal. Klarong-klaro yan. Mali yung statement nila na umaatake ng inosente. Yan din yung mali nilang pinapalabas sa mainstream media. Kasing kinalaban dito yung mga kriminal. Kung may pinatay na inosente dyan o hindi yan parte sa utos doon sa pulisiya ni PRRD mga kababayan. Posible police abuse yan o police brutality, di mag-file ng kaso doon sa police. Diba? Ito, pakinggan natin. And then explain natin ha. Maiksi lang ito mga kababayan. Dahil sa pagkaabuso. So, ang masasabi ko na last tungkol dito ay hindi masama na labanan mo ang illegal drugs. Meron nga tayong batas, RA 9165. Ang presidente, pag mag-take out siya, nakalagay sa oath of office, nasa constitution ito. Pag nanumpa ang presidente, ang sinasabi, I do solemnly swear that I shall faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and protect its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation forever and ever. Makikita nilo, execute the laws and do justice to every man. Now, ibalik ko ng konti. Si Digong nag-execute ng batas. Kung meron mang mali sa pag-execute, prosecute. Yung mga kapulisan,
mag-prosecute. Do justice to every man. Alam nyo, medyo privy ako sa Stop lang na muna natin dyan mga kababayan kasi sa parte na yan, in-explain niya lang dito na kung saan talaga si PRRD mga kababayan ay talagang sumusunod sa batas, nag-execute ng batas mga kababayan. Ay explanation niya dyan, yung paglibing ni Marcos Sr. mga kababayan. Okay, sinasabi kasi ang daming tao na ayaw nila malibing si Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Yet sinasabi ni PRRD mga kababayan, ang sinasabi ng batas ay mga presidente dapat ilibing doon sa libingan ng mga bayani. Okay? So pinapakita lang dyan na kung saan kahit ayaw mo, kahit ayaw ng taong bayan, kasi sinusunod mo yung batas, walang problema yan. Kahit masakit. Ito nga, kung may kaso si PRRD sa Pilipinas at hinuli siya, sigurado yung mga tao, well, posibleng malulungkot yan, yet hindi yan magagalit sa gobyerno. Ang problema kasi dito, ipinadala nila sa PRRD ng illegal. Kaya nagagalit yung mga tao. Okay? Well, anyway, hindi yan naman yung pag-uusapan natin. In-insert ko lang yan. Ito. Okay? Anong ibig sabihin yan? Si PRRD mga kababayan ay nagpatupad lang ng batas. Nag-enforce lang siya ng batas sa pamamagitan ng mga kapulisan. Nag-demand lang siya sa kapulisan na kung saan para ma-address natin yung kriminalidad sa bansa natin, lalo na sa isyu ng droga, kailangan itong mga pulis ay magtrabaho. Tanong natin, masama ba bilang isang presidente na mag-demand ka sa iyong mga tauhan na magtrabaho? Comment kayo dyan mga kababayan. Okay? At ito, ang pulisiya mga kababayan ni PRD against doon sa mga criminals. Okay? Hindi doon sa mga inosenteng tao. Okay? Na kung saan mali naman yung mga sinasabi ng mga kalaban ni PRRD. Teka lang mga kababayan, may disturbo dito. Okay? At ito, panghuli ng mga kababayan, bago natin tapusin. Ito mga kababayan, para ma-restore ng ICC yung kanilang kredibilidad mga kababayan, no? Kailangan nilang i-convict itong si PRRD mga kababayan. Bakit? Kung hindi nila ito ma-convict si PRRD, lalong masisira yung kredibilidad nila dito. Bakit? Nako, posible na parang yung prosecution team nila ay parang na-scam. Na-scam pa. Na-scam ng mga nagbibigay sa kanila ng mga ebidensya, mga kababayan. Kasi posible, malaking posibilidad dyan. Yung ibang ebidensya yan ay fabricated, mga kababayan. Well, anyway, so ito na nga, kailangan nilang may pakulong yan si PRRD para ma-restore yung dignidad nila, para hindi sila mapahiya dito mga kababayan. Okay? At ito pa. Tayo mga supporters ni PRRD, huwag tayong mag-alala. Bakit? Kung in case mga kababayan na mapakulong nila sa PRRD, hindi dahil nagnakaw ng pera si PRRD. Hindi dahil involved siya sa mga illegal na gawain. Pinakulong nila sa PRRD kasi pina-enforce lang niya yung batas at kinalaban yung kriminalidad, mga kababayan. Yan yung klarong rason dito. At kung talagang maipakulong nila dahil dyan, alam yan ng buong mundo. At nako, delikado yan para sa ICC pa rin, mga kababayan. Bakit? Anong iisipin ng ibang bansa? Mag-comment kayo dyan. Iisipin ng ibang bansa na kung ang isang leader ng bansa ay kakalabanin yung mga kriminal at posibleng mayroong mamamatay,
matatakot yung ibang bansa, mga kababayan. At most likely, aalis sa membership ng ICC or it could be hindi nakakalabanin yung criminality. Yan yung klaro dyan. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan. Paki-like and share ng video natin para makita at maintindihan na ng iba. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.